Mas lalong pinaigting ngayon ng Department of Education at Commission on Higher Education Region 1 ang kanilang mga programa pagdating sa pagprotekta at pangalaga sa mga estudyante sa loob at maging sa labas ng paaralan. Ayon kay Johnson Sunga, Education Program Supervisor ng DepEd Region 1 na naka-in place pa rin ang Child Protection Policy 2012 at kaugnay nito ay mayroong retraining ang makaguruan sa kung ano ang mga dapat gawin at kung paano maiwasan ang bullying at gayon din ang patuloy na pagbibigay paalala ng legal team ng DepEd Region 1 para sa mga school heads at pamahagi ng mga brochure. Bukod dito ay mayroon ding hotlines na maaaring matawagan ng mga biktima ng bullying upang ma-report sa mga kinukulan at agarang maaksyonan. Kaugnay nito ay kanila ring paigtingin ang guide mental health sa bawat paaralan na magiging katuwang mga guidance counselors. Bagamat anya nagkakaroon ng kakulangan pagdating sa guidance counselors, natutugunan naman nila ito. Anya na patuloy ang kanilang mga programa at pagtutok sa mga ganitong mahalagang usapina para sa kaligtasan ng mga estudyante habang sila ay nasa loob ng paaralan. Yes, sa ngayon nga ay mainit na issue yung mga nangyayari sa mga eskwelahan. Lately lang syempre yung isang estudyante na nagbaril ng kapwa niya estudyante at syempre yung mga nakikita natin sa mga videos natin even sa Region 1 may kita tayong ganyan. In place pa rin naman po ang ating Child Protection Policy ng 2012. Nandoon po lahat ng mga mekanismo para ma-prevent din po natin ang bullying inside the classroom. At syempre, aside from prevention, kaya anong gagawin kapag nangyari man ito. No? Sa ngayon po sa mga eskwelahan na pinapigting natin ito, nagkakaroon tayo ng retraining sa ating mga teachers. At syempre, ang ating legal unit ay continuous din ang kanilang pag-remind at pagbibigay ng mga brochure at pag-orient din po sa ating mga legal officers, sa ating mga school heads kung paano i-treat at ma-prevent ang bullying inside the classroom. Pangalawa po dito, ang ating bagong curriculum ay naka-ankla sa peace education. So nakikita din po natin talaga na even sa loob ng classroom, ating mga competencies ay tinuturo na po natin ang conflict management. At syempre, lahat po ng mga pwede nating maituro para ma-prevent po natin na pag-bullies inside the classroom. Pangalawa po dito ay nagkaroon din po tayo ng sa orientation sa school heads na ating magkaroon na tayo ng hotlines at meron pong talagang matawag or immediately ma-report po ang ating mga estudyante. Ma-report po kaagad nila sa kinauukulan. So may mga hotline numbers tayo o kaya meron tayong mekanismo na nakapost sa mga eskwelahan. Anong gagawin ko kapag ako po ay nabubulisan ko to i-report, anong gagawin natin dito? Meron din po tayong ongoing din po na naaprobahan po ng ating Pangulo ang batas na kung saan paigtingin natin ang the Mental Health Act. Siyempre ang ating mga guidance counselors ay meron po tayo sa mga eskwelahan. Ang challenge po natin ngayon kasi ay may karoon tayong kakulangan sa guidance counselors. Kasi kailangan ang mga eskwelahan po natin, lahat yan, sana may guidance counselor. Kaya lang, dahil medyo mas mataas na ngayon ang ating qualification standards para sa guidance counselors, meron po tayo guidance designates po natin. Pero ito naman po, mga trained naman po ang ating mga guidance designates. Sa ganun, alam nila na gumawa ng mga programa sa loob ng eskwelahan para ma-prevent talagang bullying. We take the matter seriously. In fact, the secretary naglabas ng statement kamakailan lamang na paigtingin ang security inside the classroom. At the same time, ay i-review natin ang child protection policy. And if possible, ay gumawa pa tayo ng ibang panuntunan para ma-prevent po natin ang anumang uri ng karahasan inside the school. Samantala, ayon naman kay Dr. Christine Ferreira, Regional Director ng CHED Region 1, mayroon din silang mga programa para sa pagprotekta sa mental health at kaligtasan ng mga estudyante dahil hindi lamang sila nakatutok sa academic needs. Kaya naman upang matugunan ang kakulangan pagdating sa guidance counselor, ang CHED ay mayroong scholarship para sa mga mag-aaral na gustong kumuha ng kursong ito para na rin sa pagsuporta at pag-alalay sa mga mag-aaral. The Commission on Higher Education naman, sa pagtuloy lang natin sa pagsuporta din sa mental health ng ating mga bata. Of course, maliban doon sa mga programs na ginagawa rin ng Department of Education, we also do that in higher education. And isa nga rin talaga sa requirement for the opening ng programs and yung pagbibigay natin ng compliance certificates is yung pagkakaroon ng guidance counselor. And our higher education institutions are really required to have their student affairs and services unit that will take charge of the student welfare of our students while they are in the school. Kasi hindi lang yan academic needs ang kinakailangan ng mga bata, even yung assistance,
this mechanism should be in place. So, kasama to sa mga monitoring activities namin pag pumupunta kami sa mga eskwelahan. And of course, pag may mga dumarating sa amin ng mga concerns and complaints ng mga bata, hindi namin yan pinapabayaan. We really address that, and to the point that sometimes we do mediation at magkaroon ng peaceful resolution sa mga concerns concerning our students. And dun po siya nabanggit ni Sir Johnson, nakakulangan sa guidance counselors. Isa pong programa ngayon ng CHED ay ang pagbibigay ng scholarship sa mga teachers po natin. And kasama po sa priority program na bibigyan for Region 1 ay yung mga gusto pong kumuha ng Master in Guidance and Counseling, kasi may dearth po talaga tayo in terms of guidance counselors. And for them to take the licensure examination for licensed guidance counselors, kailangan pa nilang may master's degree po. So ito po yung isa na priority or program namin sa higher education. Para sa programang Bombo Hanay Big Time Patrol numero 1, Bombo Ira Chicano, nag-uulat. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!